Alright, ready na ba ang lahat mga kapatid? Meron na naman tayong panonoorin galing po sa ating Pinas News Insider. Gagawa natin ito ng reaksyon at opinion. Wala na, finish na. Sobrang napahiya si Junior Alianza. Nabuwag na? Question mark. Patanong mga kapatid, lahat bumaliktad sa Duterte? Patanong ulit yan mga kapatid. Siguro may ilang na pumayag na maging kaalyado o tinaas ang kamay o sumuporta. Tara mga kapatid, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Linawin natin ano ang meron sa balitang ito. Sino ba yung mga in-endorse ni VP Sara at dapat nga ba yun? Siyempre, ang reaction video na ito ay atid sa inyo ng Fiber ni Juan. Kapag mabagal ang inyong internet, magpalit na kayo. Tawagan nyo na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Ay, napakabilis niya natang mura-mura pa. Tara na, i-play na natin anong meron dito. Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media. At Yes. pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Oh? Mukhang sadyang isa-isa nang naglaglagan na tila kumalas at naglalabasan na magsalita ang mga nasa Senado at ang ilang personalidad para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At sadyang hindi na Sige. talaga mapipigilan pa. Lalabas na talaga ang buong katotohanan na siyang hahatol at mananaig sa mga Oh, kabulastugan at sige po. kasinungalingan na tila kinasasangkutan di umano ng gobyernong Agba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Di umano'y mga kandidato ni Marcos Jr. Isa-isa nang nagkalasan sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Alam nyo kasi hindi maganda yung timing ng pagplano nilang pagkuha kaya Pangulong Duterte. Alam nyo naman mga kapatid ng mga Pilipino, kapag inaapi po, ulitin natin yan, yung mga matitino, lalo pong minamahal yan ng taong bayan. Hindi nyo ba naisip na sayang din yung boto ng mga ito? Alimbawa, lahat po ng maka-Duterte, yung iba sinasabi nila konti lang daw yan kasi maingay lang. Yung konti na yan, hindi ka ba nangihinayang na mawala yung botong yan? Di ba? Sinusundan ko lang pero hindi po kasi konti yung mga sumusuporta sa ating Pangulong Duterte. Napakadami po at mahal yan ng taong bayan. Di ba? Ipagdidikdikan ko po yung 80% satisfaction rate o satisfaction ratings ba yun? Ewan ko, ano English nun? Di ba? Sino ba mga presidente natin na 80% ganong kataas, di ba? Mahal ng taong bayan ang mga Duterte. Ngayon, kung ginugurgur nyo ang mga Duterte, aayawan kayo ng mga sumusuporta sa Duterte. Tapos mamalitin nyo pa na konti lang. Maingay lang. Anak ng teteng. Kung inaakala mong konti lang yan, tapos tatakbo yung mga tumatakbong mga senador-senador ninyo. Baka nga lampasuhin kayo. Nako. Tuloy natin mga kapatid Alam nyo talagang mali. Di ba? Kaya ngayon mga kapatid, siguro lang sa aking pananaw, sa aking opinion, baka yung iba niyan, naku, mali yung ginawa na yan. Dapat hindi na lang kasi ginawa yung ganyan. Di ba, no? Kinakat ko. Mukhang lalamunan ko, parang sumasabit. Excuse me po. Sige, tuloy-tuloy muna natin to mga kaibigan. Pero bago natin ka ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Isa-isa na di umanong nagkalasan ang mga kandidato ni Marcos Jr. sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtraidor di umano ni Marcos. Teka. Totoo nga bang nagkalasan talaga? Gusto ko din malaman mga kapatid. Nagkalasan o nagkanya-kanya muna silang mga ngampanya? Yan.
Gusto natin malaman yan. Junior kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang ito'y kanilang sapilitang iparesto at pinadala sa The Hague, Netherlands para mahatulan sa dayuhang hukuman sa International Criminal Court o ICC. Ayon pa nga sa balita ay mukhang takot na di umano ang karamihan sa mga kandidato ni Marcos Jr. na madamay sa galit ng taong bayan. Kaya naman kanya-kanya na sila di umano Dami, oh. nagkalasan sa partido ni Marcos Jr. Kung ating matatandaan, Talaga? nauna nang umalis sa Bagong Pilipinas Alyansa ang mismong kapatid ni Marcos Jr. na si Senadora Amy Marcos matapos nitong tahasang inanunsyo sa publiko pagkalas nito sa partido ng Bagong Pilipinas. Ayon pa sa kumpirmadong balita, inanunsyo ni Senador Amy Marcos kanilang pagkalas mula sa alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang Electoral Alliance ng Administrasyong Marcos, dahil sa hindi pagkakasundo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan, pinangunahan ni Senator Marcos ang isang pagdinig sa Senado kaugnay ng pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa International Criminal Court sa The Netherlands. Ayon sa Senadora, ilalabas niya ang kanyang paunang natuklasang impormasyon sa lalong madaling panahon. Unquote, marami din ang ugong-ugong at napabalita din nakakalas di umano ang Senadora na si Pia Cayetano na kilalang taga-suporta ng mga Duterte, lalo na ang kapatid nitong si Senador Alan Peter Cayetano na una nang kinalampag ang gobyernong Ngagba kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bali-balita rin na ang susunod di umano nakakalas ay si Camille Villar na kilalang maka-Duterte ang pamilya. At kung maging Yun nga iniisip ko, no, nasabi na rin natin, maka-Duterte pero nandoon sa kaalyado ng kabila. Sana para makompleto yung 12, sana yung mga Villar o yung tumatakbo dyan, sana sa PDP ka na lang, ano? Or nag-apply ka na gusto ko pong sumuporta, ganyan. Diba? Pero ba't doon sa kabila? Kaya medyo malaking katanungan ho sa akin yan eh. Itong ginagawa po ni BP Sara, siguro tama, may iba tayong hindi nakikita o baka may iba siyang mga plano na hindi ho natin alam. Ang problema po kasi, baka yung mga tao maghati-hati na naman sila ng paniniwala. Alam nyo yung dati nga Uniteam eh. Tapos Uniteam nagkandahati na. Ito na yung kabila. Ngayon itong Uniteam baka magkandahati-hati pa sila ng paniniwala nila. Dahil sa ginawa po ng ating BP Sara. Although naniniwala kami sa iyo BP Sara, naming mahal. Ang problema nga lang noon kasi nung kinaalyansa mo o pinanigan mo itong Marcos para lang tumakbo o maging Uniteam, akala ng iba okay na eh. Ngayon, nagsorry na kayo. So, eto na naman, may bago na naman po tayong makikita. Sabihin na natin, okay ang mga Villar, okay ang mga Marcos, may okay sa Marcos, si Madam Amy. Pero sa akin, sana lamang, no? Sana focus na lang muna siya doon sa 10. Yung mga medyo hindi masyadong mababa yung rating, sana itaas niya o ito dapat, no? Pero siguro gusto niya lang makumpleto yung 12 pero hindi natin sigurado real talk po, no? Na hindi po talaga papasok agad yung buong 10. Meron at meron may iiwan yan. Sa tingin ko lang, base lang sa aking opinion. Kaya maaari lamang na sana yung PDP na lang yung kanyang kinampanya hanggang sa kasuluk-sulukan ng kampanya. Kaso nag-ano pa siya ng 2. Siguro. Nalilito pa rin ako mga kapatid at alam ko marami pa rin ibang nalilito dyan at marami pa rin nagtitiwala. Pero yung iba nagla-landslide. Yung iba parang nag-aalangan na. Diba? Nasa tao na nga lang daw talaga kung sino pong iboboto nila. Pero Madam BP Sara, sana focus ka na lang dun muna. No, sa mga nasubukan nyo na kasi yung alyansa o yung tinataas nyo ng kamay, hindi naman natin sinasabing masama. Ang sa atin lang, doon ka na lang muna sana sa bakuran lamang ng PDP. No, kung ano yung mga dapat suportahan doon. Pero ganito pa yung nangyari. Alam natin yung sa Villar, nasa kabila, na parang ang gulo tuloy. Si Madam Amy din na kumalas na kung talagang yung pandinig na yon may pangil, malamang pwedeng may na-contempt na sana doon ng 3 o 4. Pero wala naman tayong nakitang ganun. O sa bagay, kahit i-contempt pa, nandoon naman po si Escudero, wala rin, no? Naguguluhan pa rin ako mga kapatid, marami pa rin ako napapanood pero hindi pa rin makuha
yung kaloob-looban ko na bakit in-endorse si ganire at si ganito. Hindi naman natin alam, mahirap mag-judge. Pero para sa akin, madam, sana nadala ka na nung una. Kasi delikado po yan eh. Hindi ko sinasabing masama ang ginawa ni Madam BP Sara. Baka kailangan lang ho talaga yan at may mga taktika ho siya. At nagtitiwala pa rin naman tayo sa kanya. Pero syempre, kayo, nasa sa inyo na yan kung iboboto nyo. Pero yung sa ginawa niya kasi, mas tataas yung tsansa na pwedeng makuha itong mga bilyar o si Madam Amy. Yun lamang po, tuloy-tuloy tayo, no? Independent raw ito ay wala aniyang magiging problema dahil may mga makinarya ang pamilyang Villar at kayang ipanalo ang kanyang Yaman na yan. kandidatura kahit hindi na umasa kay Marcos Jr. na di umano'y puro kamalasan lang raw ang hatid sa kanila. Napaka-importante nito mabigyan ng komentaryo to. Una ha. Wala po tayong pilitan dito. Kayo, kung gusto nyo magpabudol muli, nasa sa inyo yan. Oh, yun nga. So parang sinasabi rin ni Coach Oli, Madam BP Sara, ayaw na namin magpabudol. Bakit mo pa tinaas yung kamay niyan? Parang ganon. Kay Madam Amy, wala rin akong problema. Yun nga lang, sa akin lang, focus lang sana si Madam BP Sara di ba? Hindi na siya na ulit-ulitin natin yan, kahit 1 milyon nating ulitin yan. Nadala na sana siya sa nangyari kasi konting pagkakamali niya, pwede na naman pong mapahamak ang ating Pilipinas. Base ho sa aking opinion, mga kapatid, kasi pinangakuan ka na noon tapos ito na naman, Madam BP. Hindi ko inaaway si Madam BP kakampi natin yan, solid tayo Duterte tayo Tapos aluan mo na naman ako alu-alu. Madam, parang awa mo na. Ano tong ginagawa mo? Nasa tao pa rin, Nasa tao pa rin kung sinong iboboto nila. Malay mo naman, may ginanto ang puso si Madam Amy, putik niyan. Si Coach Oli parang nalilito na rin, o ayaw niya rin, Never again na rin nata siya dito, Pakinggan nga natin. Teka muna, bago natin simulan. Taas ang kamay ng mga nabudol noong 2022 na bumoto kay BBM. Tama po ba? In-endorso rin ni BP Sara si BBM. Oo. At sino ang Madam BP, wag niyong hayaan na yung tao baka tuluyan ng madismaya pagka tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa ninyo. Ito medyo okay pa. Baka sa mga, tapos baka biglang pumalpak, tapos sa susunod na naman, meron na naman hanggang sa mga 5 ulit na. Baka madala na yung mga tao baka magtulpo na lang sila. Ay, Madam BP, love na love ka pa rin namin. wala nung in-endorso ni BP Sara si BBM? Oo. Taas ang kamay. At sinabi ninyo dahil binoto namin, kaya namin binoto si BBM, ayaw talaga namin siya, pero ibinoto namin Kasi siya kay? dahil in-endorso ni BP Sara. Oo. Taas ang kamay. Sana nag-focus na lang sana, PDP, Tapos, minumura ang Banateros, minumura ako dahil hindi raw kami tunay na DDS, dahil hindi namin sinuportahan ang sinusuportahan ni BP Sara. O ano nangyari ngayon? Taas ang kamay. Tapos, ngayon, lumalapit sa amin, lumalapit sa akin, kahit saan probinsya ako makapunta, at kahit saan lugar ako makapunta, sa katunayan dito sa New York, may nagsasabi sa akin, nabudol din kami. Sa punta namin sa Hawaii, nabudol din kami. Coach Oli, tama ka pala. Tama pala ang Banaderos. Taas ang kamay. Ngayon, Coach Oli, ano masasabi mo kay BP Sara? sino na naman ang magpapabudol dito kay Amy? Taas ang kamay. Eto po, wala tayong pilitan. Kaya lang, syempre, maraming nagme-message sa akin. Coach Oli, anong stand mo? Anong stand ng Banateros? Anong stand ng PDP patungkol sa pagsasanib ni Amy at ni Sara? Oo. Meron pa nga sinasabi, in-endorso ni Robin Padilla. Good for them. Wala akong pilitan. Okay? Nirirespeto ko po kayo. Kung gusto nyong suportahan si Amy, go ahead. We live in a democratic country. Hindi ko po kayo babarilin para pigilan. Hindi po. Wala pong ganunan sa Banateros. Wala pong ganunan. Wala pong pilitan sa Banateros. Dito sa channel ni Coach Oli, wala pong pilitan. Sasabihin ko lang po ang aking opinion dahil marami pong nagme-mensahe at hindi ko po masagot isa-isa. So, sasagutin ko to ng simple. Dito sa akin channel. Okay? Ito po ang aking tayo sa patungkol
dito kay Amy. Ulit, karapatan nyo. Hindi ko kayo sasabihan na wag nyong iboto si Amy. Hindi ko po Oo, gagawin oo. yan. Dahil sinabihan kami ng tatay namin na ginagawa din naman ni Amy ang kanyang so hindi natin alam. No? But just to be fair about it, kailangan ko rin ilabas yung aking opinion at yung aking stand. I don't support this. As simple as that. It's a no. It's a big no. It's never. Okay? I will stand that she is still a Marcos. The last time I checked, ang apelyido niya ay Marcos pa rin. Okay? The last time I checked, ang mga kababayan natin nabudol dahil inendorso rin sila ni BP Sara. Hindi ibig sabihin kinakalaban ko si BP Sara. Ibig sabihin lang, we live in a democratic country. Baka sa susunod niyan, ang magiging takbuhan niyan si BP Sara, ang presidente, tapos ang magiging vice president niya si Amy Marcos, ha? Baka ganun ang magiging palabas nito pagdating ng panahon, ha? Meron kaming karapatan pumili at magsabi ng aming opinion. Gusto namin o ayaw namin, may karapatan kami. Pero lumalabas po, ako po ay hindi nagmamalaking matalino. Ako po ay naglalabas lang ng saloobin. Pero lumalabas po, tama po kami nung sinabi namin hindi namin susuportahan si BBM. Naalala ko noon. Halos magkakalaban talaga yan, mga kapatid. Si Coach Oli, magkakakampi yan sila Sir Banat Bay, no? Tsaka sila Boss Dada ata ng mga panahon na yun ay talagang ayaw po nila kay PBBM. Tapos dumating pa nga noong time na nandyan sila. Nawala na nga pala si si Sir Kuya Ben Barubal natin, Ewan ko ano nang nangyari kay Kuya Ben Barubal. Sana lumabas ulit siya, Ayun nga, Pero ngayon tama sila. Na ayaw talaga nila sa Marcos, na in-endorse ni BP Sara. Tapos eto na naman ngayon. Ako, hindi na siguro ako mag-iisip. Alam ko na kung sinong iboboto ko. Alam ko na yung karapat-dapat. Kayo din mga kapatid, gumamit na rin kayo ng tamang pag-iisip. Kung ayaw nyong mabudol, doon po kayo sa tama. Saan na ba yun? Ba't nawala yung ko? Alright, siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo pong kakalimutan mag-like sa ating video. Kahit isang pindot ng like po, masaya na tayo dyan. Oh my God, we'll be back again.